Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong among sa Himpapawid at Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Christmas episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong stasyon, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo, no? Merry Christmas po at sana'y naging masaya ang maghapon nating Pasko, no? Kasama po ang ating mga minamahal sa buhay. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas or a blessed Christmas po sa inyong lahat. Among Merry Christmas. Merry Christmas too, Sister Son. Okay. Alam mo, dalawang klase daw ang mga tao ngayon sa Pasko. Oo. Yung mga masasaya, yung mga bata. Oo. Dahil mayroon silang mga nakuhang mga regalo at saka mga aginaldo. Ayan, no? Sigurado yung mga new bills, ha? Pero mayroon din malulungkot, Sister Son. Yung mga parang na-hold up. Pero masaya din sila, alam ko naman. Nagbibiro lang ako. At talagang ganyan sa Pasko, di ba? Yung maraming mga kailangan no? Yung ibigyan, no? Sa Pasko. Pero alam mo naman the more you give, sabi nga, the more you receive, no? Kaninang nagmisa ako diyan sa Arsobispado, daming tao. And of course, diyan sa Santa Ines, Mabalacat. Ayan, no? Merry Christmas po sa inyong lahat, yung aking mga simbambengi. Ayan, mga churchgoers diyan. And of course, kanina, Sister Son, umuwi ako sa bahay, no? Okay. At nagsalo-salo kami mga magkakapatid. And of course, nandun yung mga pamangkin ko. Yan. Of course, na-hold up din ako, Sister Son. Ay, oo. Every Christmas mo, nakikita ko naman yan pero okay lang. At ako'y napakasaya ko kanina because I was with my loved ones, no? Ikaw, ano bang ginawa mo? Yan, Among, ang di ba, Among, yung hold up usually negative, no? Pero pagka Pasko, yung word na hold up hindi negative, kung hindi nagiging positive. Oo. Of course, with my family, Among. Pero yun talagang get-together namin sa 30 pa, December 30. Okay. Lahat ng pamangkin ko at saka mga kapatid. Pero ngayon, of course, yung mga batang namamasko, yan, sa bahay. Hindi naman maalis yun Kuminsan hanggang yung mga nasa kabilang subdivision, nakakarating yung mga bata sa amin Talagang makikita mo sa gate, pagkaalis ng isang grupo, darating na naman yung isang grupo. Talagang may itinerary yung mga bata, no? Oo, talagang sanay na silang gano'n. Merry Christmas po, sabay-sabay sila. Yes, so. At ito naman talaga ang nakapagpasaya sa atin, no? I always tell this sa aking mga homily, sabi ko, masaya yung may tinatanggap tayo sa Pasko, no? Pero mas masaya, Sister Son, ang nakakapagpasaya tayo ng ibang tao, no? When we give, not only our material gifts, no? Pero yung ating smile, yung ating time sa kanila, no? We greet them, no? At lalong-lalo na ako para sa akin, no? Challenge ko nga sa aking mga simbambengi churchgoers yung tinanggap niyong grasya ngayong simbang gabi, doon sa mga hindi nagsimbang gabi, ibigay ninyo. Lalong-lalo yung salita ng Diyos, di ba? Ito ay napakahalagang regalo. Yan, no? And of course, yung gift of presence ninyo. Maraming pwedeng maibigay, hindi lang yung ating mga material na regalo. No? Although talagang nakakasaya naman yung may material na regalo, no? Ako, binigyan ako ng kalamay kanina. So, masarap. Wow. Kaya sana yung ating mga sa Pasko, kalamay nagpapasko ngayon, watch out sa inyong diet naman. Oo nga. Totoo po yun. Yung lechon na yan. Diyan sa San Fernando, sa San Jose, makikita mo yung mga linilitsyon. Ang dami. Oo nga Ewan ko ba't yung lechon talagang naging pag Pasko, parte na ng ating Christmas tradition. Na may apple sa bibig ng baboy. Ayan. Pagkatapos ano pa ba yung mga Noche Buena kagabi? Yung ham. Sigurado yan. Ayan.
Oy, ang sarap nung ham na binigay ng arsobispado Oo, sa mga yan. empleyado niya. Yan. And of course, Binigyan po lahat ng empleyado. ayo, ako'y Arsobispado. tinikman ko, no? At saka yung mga prutas. Oo. Yan, ang dami mga prutas at Yan. mga kakanin. Tayo mga kapampangan talaga, no? Mm-mm. Yan. Gusto ko yung biko. Na may biko. Ay, oo. Masarap na may... Yung kulay yellow. Oo, kulay yellow yan. Tapos may latik. Ako naman mas gusto ko yung ube. Talaga. Oo, favorite ko sa kalamay yung ube. Ayan. So, punta naman tayo sa theological na part ng Pasko, ano, Among. Of course, ang Yung- daming nagsimba ha, Oo, kagabi. oo, At wow, naku, punong-puno talaga ang aming chapel dyan sa sa Arsobispado. Oo. Saan ka ba nagsimba kagabi? Oo. Ayan, sa Balibago. Sa Balibago. Okay. Wow, talaga naman ha. Punong-puno rin? Ay, oo, Among. Kahit Sunday, punong-puno doon. Talaga. Ayan. And of course po, ang Christmas, we celebrate the first coming of Christ Mhm. sa mundo. Yeah. Ayan. But at the same time, we look forward to the second coming of Christ naman na kailangan nating maghanda. Di Yan. ba? Ano yan? Three comings yan. Oo, Station, oo, no? oo. Yung first coming, yung Pasko, second coming, yung the final coming at the end times, no? Oo. Pero third, yung everyday, He comes to us. Oo, totoo Yan, yung yun. everyday ay nandyan, no? So parang Among, past, present, and future. Parang, yung- parang grammar. Oo, Ang tama past, yan. ang December 25. That's right. Oh. Ang present, yung sinabi mong everyday na nami-meet natin ang Panginoon, di ba? Mhm. And then, ang future ay yung second coming of Yes. Christ. Oo. Ayan. Kaya ngayon, ay tatalakayan natin yung first coming, no? Oo. Of course, talagang parte ng ating paghihintay yung sa kanyang second coming. Inaalala natin, no? We remember in a very creative way yung first coming ng ating Panginoon, no? Yung Pasko, yung nagkatawang tao siya, no? So, babasahin natin ngayon sa season yung ating ebanghelyo, no? Sa araw nito. Actually, maraming mga alternate readings tayo, no? Pero pinili natin itong kay the Gospel of John. Yan, no? At babasahin po sa atin ngayon ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing came to be. Whatever has come to be found life in Him, life which for human beings was also light. Light that shines in darkness, light that darkness could not overcome. For the light was coming into the world, the true light that enlightens everyone. He was in the world, and through Him the world was made. The very world that did not know Him. He came to His own, yet His own people did not receive Him. But to all who received Him, He empowers to become children of God, for they believe in His name. These are born but not by seed or carnal desire, nor by the will of man, they are born of God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of the only Son of the Father, fullness of truth and loving kindness. John bore witness to Him openly, saying, "This is the one who comes after me, but He is already ahead of me, for He was before me." From His fullness we have all received favor upon favor. For God had given us the law through Moses, but truth and loving kindness came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but God the only Son made Him known, the one who is in and with the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Wow, Among, napakaganda po ng gospel na napili namin ngayon dahil nga sabi nga ni Among, madami yung gospels for Christmas Day, no? It is the most beautiful daw, the most profound and the most beloved passage sa scripture, sa Bible. Kaninang binabasa ko, Among, para akong kinikilabutan na hindi Talaga? ko alam
kung anong nararamdaman ko. The most beautiful, no, na passage sa Bible. Ito daw po, ang galing ni Evangelist Jan, no, Among? Ito yung para ba siyang prologue na canticle to the Word of God. Siguro dahil ang dami pong mapag-uusapan dito sa binasa nating gospel, pero mauna muna ako sa word, iyan, salita, no. Ang salita ng Panginoon, the Word of God, or the Word, no. The Word is divine and eternal dito. At dito po sa binasang gospel, the Word is creator too. At saka, ang napakaganda po ay yung, di po ba kanina may binabasa akong light, no? Light that shines in darkness, no? So dito po, the Word enlightens all men. And then, the Word came to His people, pero sinabi nga kanina, it was not received. Pero pagdating po sa bandang huli ng gospel na nabasa, the Word was made flesh and dwelt among us. No, ito pong salitang ito, naging tao, naging flesh, no, na kapareho natin, naging tao, at namuhay sa atin, dwelt among us. At naging din siya po, visible, no? Talagang nakikita natin siya. And nakita din natin ang glory niya bilang the only begotten Son of the Father. At iyon ay ang walang iba po, ang Panginoon nating Jesus. At si Jesus lang po ang pwede nating sabihin fullness of grace, at saka pwede din nating sabihin na siya lang ang total revelation ng ating Panginoon, ng Diyos, no? Kasi siya nga ang naging anak. Ayan. Di po ba napakagandang good news ito? And hindi lang po napakaganda, kundi tamang-tama sa pag-start ng although 5 araw pa bago mag 2015, pero ito pong good news na to, siguro yun ang gawin nating pang-start sa 2015 po. Siguro po tayo, no, we must spread this good news, hindi lang po with perseverance, hindi lang yung full of trust sa Panginoon, kung hindi full of love. Yan. And of course, ito po yung grasya ng Panginoon, God the Father, na binigay sa atin ng Panginoong Jesus and the Holy Spirit. Ayan po. Okay. Wow. Talagang pinag-aralan mo pala, Sister Son, no? Theology niyan, no? Actually, kasi yung Gospel of John, it was written for the Greek-speaking audience, no? Oo. Nga, kaya nga yung idea ng logos, yan. Logos, cosmos, chronos. Lord. Yan yung mga big Greek words, no, sa kay John, no? Yan yung cosmos, yung universe, 'di ba? So in the beginning, sabi nga agad-agad naisip mo yung Genesis, no? Yung creation, in the beginning was the word, no? So yung creation talaga, nandiyan na daw yung salita, no? And of course, that's very true, no? From the very beginning, nandiyan na yung anak ng Diyos, no? Ang ating Panginoon. Although, yan, yung salita na binigkas niya. Kaya nga, talagang siya, yung ang Diyos no? Of course, God the Father was the creator, no? Siyang naglikha. At itong anak, of course, alam natin yung kanyang role, magiging tagapagligtas siya, no? Pero itong ideya ng logos, no? The Word was with God, the Word was God, sabi niya, no? Siya'y Diyos, no? Kasi, ito nga ang sabi mo kanina, yung the Word was made flesh, no? Et caro factum est. Alam mo kasi yung ideya ng mga Hudyo during that time, of course in the Old Testament, no? Yung Panginoon kasi, yung Diyos, ang ideya nila, no? I think we made mention of this during the recollection, yung a distant God, yung malayong Panginoon, no? Malayo ang Diyos, no? Up above the clouds, no? Parang yung during the time of Moses, no? Abraham, di ba? Parati siyang nasa langit, no? Nagsasalita, kung minsan may mga trembling pa, at saka yung mga grumbling, no? Of the, for example, the mighty thunder, yung mga ganyan, di ba? Parang malalakas na at saka, talaga. Oo, at saka yung parang yung ideya, pag talagang nagkakasala yung mga Israelita, naku yan.
magagalit siya. Paparusahan sila, no? During the desert, di ba? Experience nila. O, ilang beses na medyo pinarusahan ng konti, no? Nagutom sila, tapos nag-complain pa. Talagang matigas ang ulo ng mga ito, sabi ng ating ng Diyos, no? Yahweh. At saka alam natin yung ginawa ni Moses, no? Yung bang nagalit din, no? Dahil sa nagkaroon sila ng mga idols, di ba? At saka you remember the serpent, no? Nagalit din ang Diyos sa kanila. So, several times talaga they broke the commandment, no? Kaya nga parang, ang ideya nila, yung parang ang Diyos pag nagkamali ka, paparusahan ka, no? Yung bang talagang napakalayo niya, pero mighty, strong, powerful, yung ganyan, no? Pero dito sa nakita natin ngayon, parang, no, medyo lumihis tayo dun sa notion of God as a powerful, mighty, no? A God who punishes and everything, no? A God who is so distant. Dito, yun nga, nagkatawang tao ang Diyos. So, hindi na siya distant kung hindi malapit na sa atin. Yun nga, kasama na natin. No? Kasi naging tao siya kamukha natin, di ba? At napakaganda din namong yung nabanggit sa gospel na binasa, no? Yung bang he was with God, sabi niya. Ito palang salitang ito, it indicates relationship, no? So, yung relationship ni God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pwede din nating i-apply sa atin. No? Yan, he was with God, sabi sa gospel. Yung ating relationship, di ba? At yun nga, siguro, I think ang magandang hamon sa ating ng Pasko, yung paano ang Diyos, no? Sa pamamagitan natin ay magiging, yun nga, isisilang natin siya. No? Kasi itong pagsilang ng Panginoon, for me, it's really a present reality, ang pagsisilang sa Kanya. Kagabi nga sa panunuluyan, no? Yun nga, yung sabi ng ating ebanghelyo ngayon, no? He was not accepted. No? He came but he was not accepted. Tingnan mo yung lalabangan, di ba? Yun ang nakakalungkot, no? Kasi iba yung expect nila. Yun nga, yung parang kamukha ni King David. Pero dumating ang Diyos in a very humble, simple, ordinary way, no? Isang maliit na bata, tapos sasabsaban pa. Paano papaniwalaan niya na yan ang Diyos, di ba? Pero napakagandang, kasalagang kung pagnilayan mo yun, no? Yung talagang God's ways are not man's ways, no? Parang si Pope Francis, di ba? Yung unconventional. Yung choice of, niya, yung sasakyan niya, yan. Yung pagkain niya, yung mga pamamaraan ni Pope Francis kung minsan ay nakakabigla, no? Last week nagulat ako sa headline sa news about speaking of Pope Francis, no? 'Di ba? Siguro maliit ka pa naririnig mo na yung away ng United States and Cuba, 'di ba? Embargo. Pero ngayon because of Pope Francis, nagkaroon na ng diplomatic relationship ang Cuba and US. Alam mo, nung binabasa ko yun talagang kinikilabutan ako. Sabi ko, parang living saint na rin itong si Pope Francis, no? And nagkaroon na ngayon ng US Embassy sa Havana, Cuba, no? Just last week na news ito. Na ang galing habang binabasa ko, sabi ko, parang miracle ito, sabi ko, no? Yan. For 50 years, magkaaway ang dalawang, na yan, both powerful countries, no? So, ayan po, no? So, balik tayo sa word, no, na naumpisahan ko, no? Yung the word affects God's purpose dito, no, sa gospel natin. Ito ang purpose pala ng Panginoon nung yun nga yung nasabi natin na nagkatawang tao. Itong word na naumpisa sa Gospel of John, no? Okay. Kaya so yan. Talagang ito nga, no, yung ating ebanghelyo ngayon ay no, the logos, the word, no? Yun nga nakiisa sa atin. At nakisalamuha, no? And I think sabi ko nga Christmas is really
an ongoing present reality up to now, no? Oo. Kasi marami din na sa ating mga kababayan, no, na nasa parang hindi pa dumating ang Pasko sa kanila, di ba? So I think let's make them experience and feel na hindi natutulog ang Diyos, hindi malayo ang Diyos, hindi malapit, no? And I think sa atin manggagaling 'yun eh. Sa atin ang paraan para maipadama ng Diyos yung mahal tayo talaga. Oo. No? Let us not doubt that. No? At ito nga, pinadala niya itong anak niya. At yun nga, kung makikita mo yung pinili niyang mga paraan, no? Talagang mga kikilabutan ka dahil no, a simple little baby, tapos walang power, walang authority. No, it really, compels us to think na wow, no? Talagang itong Diyos na to yan, no? Kumbaga ngayon sa mga Kristiyanong talagang nagtatrabaho para sa justice, yung mga pro-poor, no? Siya talagang nasa mga maliliit, no? Kaya ngayon mga unang naka-witness mga pastol, no? Because simple and ordinary people, no? Nandiyan ang Diyos, no? Hindi lang pagka masarap ang buhay, masagana ang buhay, kahit nasa salat na pamumuhay, no? Oo, yun nga yung sinabi mong pastol, Among, no? They represent the simple people, simple folks na makikita naman po natin ang Pasko, it's both for the poor and the rich. Ako tuwan-tuwa ako, Among, pagka nakikita ko sa daan, punong-puno ng mga bata, akay-akay ng mga nanay nila, yun nga, pumupunta sa mga bahay-bahay, no? Minsan kahit bigyan mo lang ng candy or barya-barya, makikita mo yung saya nila, Among. Of course, karamihan sa mga batang yun na makikita mo talagang punong-puno sa daan, ano? They come from not really exactly poor people, pero yung mga parang kailangan din nila yung basic needs nila, ganon. Yung hindi mayaman, no? Usually naman kasi, Among, yung mga rich children hindi mo naman makikitang pumupunta sa bahay-bahay Kaya talagang makikita mo yung mga simpleng pamilya, simpleng bata, kasamang magulang, silang nagha-house to house. No? Kaya parang yun nga, yung nasabi mong mga shepherds, nire-represent yung mga simpleng taong ganon. Okay, at pagpapatuloy natin yan, Sir Son, no, yung ating discussion regarding the first coming of Jesus. Ito ngang napakasaya, napakakulay at makahulugan na pagsilang niya, no, sa mundo, no. Sa ating second segment ay pagpapatuloy natin itong ating mga pagnilay. For the meantime, of course, magpatugtog muna tayo ng isang Christmas song, no. Napakaganda itong kantang ito, no. So, ito po at pakinggan natin para po sa inyong lahat ito. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at tumaas sa
naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. At sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin itong unang kapitulo ng Ebanghelyo ni John, no? Ang si San Juan, no? Ang salita, yan, no? Ay nando na, no? From the very start of creation, no? Siya ay kasama ng Diyos at siya ang Diyos, no? Yeah. The Word was God, no? At itong Panginoon, sabi ko nga kanina, ay akala natin, no? Of course, in the Old Testament, ganito talaga yung kanilang kamulatan, no? Yung kanilang idea, notion of God is really a distant, powerful, mighty, no? Pero yun parang not supersede itong pagdating ng Diyos, no? Ang pagdating ng anak ng ating Diyos. Nagkatawang tao, naging kamukha natin. Kaya ngayon, the second nature of Jesus, no? He's not only a divine but also a human just like us. At ang pinili pa na niyang mga paraan yan. Doon sa ordinaryo, yung sa mababa, simple, no? Hindi siya isinilang at dumating sa atin na talagang, no? Akala ng mga Hudyo, parang si King David na nasa palasyo. No? Yung talagang makapangyarihan, no? I think it will only show to us that God chose, no, to be humble, simple, ordinary. Yun nga dahil, no, to really identify himself with our humanity, no? Yan ang tao, di ba? Tayo'y mga mga ordinaryo at no, kung compared to the Lord, no? So nakiisa siya talaga. At siya'y katuwang natin, no? At sabi ko nga yun nga, isilang din natin sa ating mga buhay, sa present day reality, ang Pasko, no, sa ating pong magandang pamumuhay at lalong-lalo na ito nga, no, making a difference in the lives of people. Okay, sige, pagpatuloy natin, Station. Sige, yung binasa nating gospel, ito pa yung pangalawang na nagustuhan ko, Among, yung light, no? Light that shines in darkness, light that darkness could not overcome, sabi sa gospel. For the light was coming into the world, the true light that enlightens everyone. Yan. Doon ako na-touch mo habang binabasa ko. The true light that enlightens everyone. Kasi, di ba, pag naisip natin ng light, of course, maisip natin ng darkness. Kasi hindi mapapansin ang light kung walang darkness.
ngayon ang mundo natin, there are times na among na nakikita natin in darkness with all those war, with all those kung ano-anong mga negative na balita, di ba? Pero ito, kapag binasa natin ang The Gospel of John na to, talagang parang makakaramdam ka ng hope in spite of this darkness na nakikita natin sa mundo. Yan, at alam mo, ito ang isang na-emphasize ko, no, sa aking mga simbambengi masses, no? Simbang At gabi. lahat kami, oo, lahat kami, yung mga pare ay that the reality of the darkness around us, no? Diyan sa jail, no? Sabi ko nga, para ate, nga, no? Yung, dito sa siyam na araw na ito, alam mo, I hope, no, medyo nag-contribute din, no, ang mga misa dyan. Of course, among palagay ko. Para lumiwanag ang kanilang mga mukha, kanilang mga buhay, no. Of course, physically, kung minsan talaga madilim dyan, no? Kung minsan pundido yung mga ilaw, no? Hindi, joke lang. Oo, pero alam mo, Hamong, talagang Oo, dapat ang pagnanasa at ang ano natin, yung ating intention sa ating mga simbang gabi nga, spiritual preparation, no? Pero yung buhay na madilim, yan, buhay na kung minsan parang walang pag-asa, di ba? Yan sa siyam na araw ng ating pagsisimbang gabi, I hope, yun nga yung nasabi mo, Sister Son, ay nagkaroon ng mga kaliwanagan. No? Kung minsan, sabi ko nga sa isang simbang gabi ko, yung no? Just like Mary, kung minsan marami tayong mga tanong, mga, ano ba yun, yung mga malabong mga concern sa buhay natin, no? Ano ba yung mga kahulugan nito? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ako? Mga questions na ganyan, no? Minsan talagang, yun nga, madilim, no? Malabo. Pero, yan, yung sabi mo nga, He came as the light. Yun din ang nakikita ko, Among, yung binigay mong example, no? Kasi po si Among Pep siyang nagmisa ng simbang gabi sa Pampanga Provincial Jail. Alam mo, habang nagmimisa ka, Among, kung minsan titingin ako sa mukha ng mga ando doon, talagang hindi mo iisipin na nandun sila kasi maaliwalas ang mukha nila. And then, lalo na kapag kumakanta mo, ang ganda pa naman ng nila doon, ng mga instruments nila, no, sa mga kanta nila doon, yung music nila, yung music ministry nila. Ang ganda po, hindi nyo, kapag ka nagsimba kayo doon, hindi nyo kalaing yung mga nagsisimba galing doon, no? And for me, yun siguro talagang nakikita nila yung light, no, na pinag-uusapan natin ngayon, ang liwanag, no. Ito nga the word na enlightens all men, walang exception, all. Yan, no. Kahit na kung minsan lahat tayo, sabi nga, pati yung mga santo, yung kung minsan in the past, our past lives, talagang yung dilim, di ba? Minsan hindi mo pa kilala ang Panginoon. Wala naman perfect life. Kung minsan pasaway ka, o kaya ayaw mong makinig, no? Di ba? Ang dami mga instances, no? In the lives of the saints, ang dami mga ganyan, di ba? Mga santo na yan. Mga santo na yan, no? From birth to death, talagang banal sila. Hindi po. No? Kung minsan, pagdating nila ng, 30, 40, doon na lang sila nagiging talagang asal santo. Yan, no? That's part of our humanity kung minsan ako yung nadadapa ka, nagkakamali ka, we make mistakes, no? Pero yan ang mga dilim sa ating buhay, no? Kung minsan nga, hindi ba yung isang natin, yung isang, I think, yung libro na Leave No Regrets. Kung minsan may mga, ang dami natin mga regrets sa buhay, no? Yung mga dilim ba, yung bang, sana hindi nangyari. Sana ginawa ko. Yung mga ganyan, di ba? And I think what is good about Christmas, ito nga, no, may pag-asa. There is light, no, at the end of the tunnel, as they say, no. Kasi biglang lumiwanag ang mundo nung yun nga, isinilang ang Panginoon.
O, gabi pa naman nung isinilang. Oo nga eh, Diba? no? Talagang Kaya yung mga, madilim, tapos nandun yung mga yung stars. mga symbols at saka Oo, signs diba? talagang makikita mo. Oo. Oo. There is always that, Sister Son, sa buhay natin, yung the tension between light and darkness, the tension between evil and good, Oo. yung right and wrong. Mm-mm. Parati nandyan yan. Pero ano ba yung ating pipiliin, no? Kasi parati naman, yun nga, kung gusto natin, I think one time ito rin ang joy is a decision. Being happy in life is a decision. Oo. Nandyan yung light. Nasa sa atin na. Mm-mm. Kaya lang, bakit madilim pa rin ang buhay natin? Mm-mm. Kuminsan yan. Ayaw mong umalis dyan sa kinalalagyan mong kadiliman. Oo. So, Kaya alam mo yung sa jail talaga, no? I am very happy that ako ang napili, no? Siguro talagang it's a blessing, no? Na dyan sa ating provincial jail na yan ay, makatulong tayo sa ating mga inmates dyan kung paano, no? Liliwanag, no? Ang buhay nila, no? Kasi talaga, yun nga, iba dyan yun nga, hindi na binibisita. Yung iba dyan parang nawawala na ng pag-asa. Kasi matagal Kuminsan sa justice system natin, di ba, yung matagal yung, verdict o kaya yung sentensya. At kuminsan yung sentensya pa, naku, baka hindi favorable sa'yo, di ba? So, kuminsan talagang, yan ang mga dilim na nararanasan ng ating mga kapatid dyan, no? Pero I think the Word of God, kaya nga yung salita ng Diyos the Word was made flesh, no? So, hindi lamang salitang naririnig nila, kung hindi sila mismo, dahil sumasa kanila na, no? Yung salita ng Diyos, dahil nga siyam na araw, Sister Son. Yun nga Oo. Alam mo among isang napakagandang example din yan, yung from darkness to light, no? Sila yung nandiyan, no? Alam mo among may isang tatay, sabi niya, nag-aalala ko sa mga anak kong hindi mabuti, sabi niya, kaysa dun sa mga anak kong mabuti, sabi niya. Bakit? Sabi ko, yung mga anak kong hindi mabuti, ang daming chances na magiging mabuti yan, sabi niya. Pero itong mga anak kong mabuti, kung minsan natatakot ako, baka mamaya from goodness to bad, sabi niya. Kaya siguro isang good example yan na from yun nga, from negative to positive, no, na nagbago, gano'n, no. Nakakatakot nga din yung parang yung yung shepherd, no, talagang hinanap niya yung nawawala. Kasi iniwan niya yung 99. Pero kung minsan mag-worry ka rin dun sa 99 na iniwan niya, baka mamaya sila naman ang no. Kaya pagka yung nawawala, yun ang nakita, talagang matutuwa ka din. And yun nga, ang good news talaga, always the possibility and the opportunity for us, no, to go towards the light. Parating nandun yung tawag ng Diyos, no? Oo, napakaganda talaga yung gospel, part ng gospel na yun, no? Yung the true light that enlightens everyone. No? Okay, so yung pagkatapos nun, Among, yung nabanggit na rin sa gospel, yung about si John the Baptist, no? Yung pagdating niya, no? John bore witness to him openly, sabi niya, yung fullness of truth and loving kindness. Yung witnessing talaga. Yan, dyan tayo para bang, alam mo ba yung ano ba yun, yung passing the torch? Yung, di ba may sa Olympics, no? Oo. Ang ganda nung symbolism na we pass yung torch, yung light. Parang ganyan din tayo, no? Tayong nandito ngayon, no? Yan. We pass the light, no? Parang tayo ginagamit ng Panginoon para itong ilaw na ito ay hindi mamatay. Oo. Kaya nga yung witnessing of John, napakahalaga. Kasi nga parang kumukuti-kutitap na lang yung ilaw. Pero sa pagdating ni John, sa kanyang witnessing, no? Oo. Medyo sumaya na naman. Oo. yung mga tao, di ba? Oo, yung mga past gospels natin before Christmas, talagang pinag-usapan ng husto si John the Baptist, ano? Pero dito sa first chapter ng gospel
ni Saint John, talagang binanggit ulit siya, no? Ganon po ka-importante ang role ni John the Baptist sa salvation natin. Yan, no? Yung alam niya kung sino ang dapat ituro. Hindi niya Yes. kinukuha yung kredito, yung ano, alam niya na ay ito ang Panginoon natin, sabi niya. Okay. So the witnessing talaga ay ito'y nananatiling hamon sa ating lahat. No? Yun nga, how we can give birth to Christ. As I have said, Christmas is still an ongoing present-day reality. No? Pagsilang ng Panginoon sa ating buhay at paano nating tutulungan yung nasa dilim na isilang din ng Diyos sa buhay nila para magkaroon ng liwanag. No? And I think pagdadamayan, pagkakaisa, these are time-tested values and virtues of Christmas, di ba? Talagang hindi kukupas, sabi nga. The word is hindi kukupas yung mga magagandang asal at pag-uugali, no? Lalang-lalo na itong 9 na araw na ito, Sister Son, all the personalities of the Simbang Gabi, no? Sila lahat naging patotoo, no? Yan, John the Baptist, ang ating Blessed Mother, si Joseph, Zechariah, si Saint Joseph, si Elizabeth, yan. Pinakahuli nga itong mga mga pastol. Yan, sa Diba? mismong Nativity Day. Pero may mga innkeepers din na hindi pinatuloy, no? Yan, kasama din sila sa drama ng Pasko, no? Talagang kung minsan yun nga, no? Hindi mo talaga maiiwasan may mga, no? Nandun pa rin sa dilim. Pero kailangan hatakin natin. No? At bawat character sa among may nire-represent, di ba? Yes, Even the yes. Three Kings. Yes, so even the Three Kings, of course, no? Sa January makikita natin yan, di ba? Oo, yung mga darating nating mga episodes na parang continuation po nito. At lahat sila sa sasyon na magaling sa mga personalities na yan, lahat nakaturo sa ating Panginoon. No, they all point towards the Lord, no? Kasi talaga naman walang Pasko, walang Panginoong Jesus Kaya nga Christmas Christmas. Diba? Alam mo, Among, meron akong gustong i-correct na natin. Kasi usually, di ba, pag sinusulat natin yung Christmas, Xmas, pero parang, para sa akin lang, Among, this is my own opinion. Hindi maganda kasi in math, di ba, in let X is unknown. Siguro, kasi may pamangkin ako, pinalitan niya, yung Xmas. Ang nilagay niya ngayon, pagka nagte-text siya sa akin, C-Mas. Christmas. Kasi nga, ang inaano niya, yung X, yung ngayon po, kung tinatamad kayong magsulat, pwedeng Simas. Or, sipagan nyo na, buong Christmas na ang isulat ninyo, imbis na Xmas. Hindi kasi I think sa Greek, no, yung X anong X C. sa Greek? Oo, di ba Christos? Ngayon ko lang XT. nalaman naman Diba? yun. XT. Oo. Pero may Kaya nag-comment na sa atin tingnan mo yung sa doon sa niya. Doon sa krus, doon sa ibabaw ng kanyang ulo. Nandun, no? Yesu Kristo. Oo. Ano yun? X? Oo, yung X. Alam talaga? ko may sa Greek. have to check it. Kasi nga naman Greek yan. Hindi naman sa Kaya math lang yun. sa atin. Ikaw naman, no? Wala pa atang math nun Hindi, may nag-comment kasi ng gano'n Oo, nga, no? Sabi of course, ko. Itong X kasi, Let yun, X. unknown, no? Let That's X true. unknown sa math. It's really on the interpretation, no? Yun namang X sa math, hindi ba? Kung minsan, multiplication yan. Oo. Ay, ba't bigla Pero tayong hindi naman nag-math? sa unknown yan. Oo nga. Kasi Christos ang ibig sabihin yung X. Ang no? X. So, Christmas, kaya nga So, that is it, no? Kumisa talaga sino-shortcut yun Okay. Pero ang importante yung nandun si Kristo sa misa. nga. Sa misa, Mass. Yung baga Mass, no? Christ Mass, no? Christmas. Yan. Christmas. Ang ibig sabihin lang nun yun nga, sa Pasko, walang Pasko kung walang Kristo. Wala Yun nga. ating Panginoong Jesus, di ba? Wala yung Mesiyas, no?
Siya talaga. Kaya ngayon, lahat ng mga personality ngayong Paskong ito, yung narinig natin sa simbang gabi, lahat ay nakaturo sa ating Panginoon. Yun. Because He is the source of light, Mhm. and at the same time, yan, siyang nagbibigay ng pag-asa Oo. sa ating lahat, no? Oo. Okay, may announcement ako Okay, Mong, sige. for 2015 na. Yan. Kasi, di ba, malapit na pong mag-end ang year, no? For 2015 po, may General Assembly po sa AIPP. Oo. Yan, January January 10. 10 po. Ang pwede pong pumunta, yung PPC President, yung PFC. So, dalawa po bawat parish. Okay. Yan. Very good. Sa ano yata mong yun? Arsobispado. Function Hall. Yan. Yan po. So, yun lahat po ng calling all PPC officers and PFC. Sa January 10 po, 8 a.m. po ang General Assembly. Okay. Let us end our Christmas episode, no? Masaya ako dahil magkikikain pa ako, Sister Son. Oo Kaya nga ganun, eh. no? Let us end our prayer, our episode with a Christmas prayer, no? To be read to us by Sister Son. Sige. Okay. Jesus, the light of the world, as we celebrate your birth, may we begin to see the world in the light of the understanding you give us. As you chose the lowly, the outcasts, and the poor to receive the greatest news the world had ever known, so may we worship you in meekness of heart. May we also remember our brothers and sisters less fortunate than ourselves in this season of giving. Amen. Amen. Okay, Prayer. paalam ka na, Sister Son, dahil Okay. makikikain pa ako. Oh. Di pa tapos ang Pasko. Oh, sige. Okay. Merry Christmas po sa inyong lahat. The Lord be with you po ngayong year na to at sa darating na taon. Maraming salamat po. Ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Thank you very much. Bye-bye po and God bless. And of course, sa bumubuo ng Commission on Catechesis po, no? Lahat ng ating mga co-anchors, no, ang mga co-hosts natin. Yan, yung ating sa Alfie, sa ano pa ba? Of course, sa ating radio station dito, no, sina Gerard, sina Egay, and of course, yung mga may-ari ng ating radio station, no, sa bumubuo po ng cast ng Barkadahan kay Kristo, no? Muli po ay bumabati kami ng Merry Christmas sa inyong lahat at naway tunay na maging maliwanag at makahulugan po ang inyong Pasko, no? Ang pagbibigayan po ay ang diwa ng Pasko, kaya sana po ay magpatuloy tayong magbigay, hindi lang po yung ating mga regalo, kung hindi yung ating mga sarili, no? So, Merry Christmas, ho, 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 sabi nga ni Santa Claus, no? At ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at Merry Christmas po sa inyong lahat.